Si Lito at ang baryo. Si Lito, 16 na taong gulang, ay lumalaki sa liblib na baryo ng Kalumbayan. Tahimik ang baryo sa araw, pero sa gabi, iba ang pakiramdam. Malamig ang hangin, ang kuliglig ay parang nagbabantay, at minsan ay may kakaibang amoy ng bulaklak at lupa sa hangin. Si Lito ay matapang at kuryoso. Gusto niyang tuklasin ang mga lihim ng baryo, kahit pa may babala ang mga matatanda. Huwag kayong lalabas kapag sumasapit ang dilim. Isang gabi, naglalaro siya sa tabi ng ilog kasama si Mila, isang batang babae na kapitbahay. Naglalakad sila sa tabi ng mangga at nagkukwentuhan. Habang naglalaro, napansin ni Lito ang liwanag sa ilalim ng lumang punong mangga. Parang kumikislap sa dilim, kakaiba at nakakaakit. Lumapit siya. Ramdam ang kaba sa dibdib. At narinig ang boses, malumanay at halong pang-akit. "Halika! Bata!" Tumigil si Lito. Wala siyang makita sa liwanag, ngunit ramdam niya ang malamig na hangin at halimuyak ng lupa. Tumakbo siya pabalik sa baryo kasama si Mila. Ngunit sa bawat hakbang, parang may sumusunod sa kanila. Isang kaluskos, isang anino sa gilid. Kinabukasan, nagtipon ng mga tao sa plaza. Nawawala ang ilang bata at ilang hayop sa paligid ng baryo. Si Lito lang ang nakaligtas. Ngunit ramdam niya ang kakaibang lakas sa sarili niya at parang may naririnig siyang lihim sa dilim. Sa gabi, may mga kwento pa rin. Malumanay na halakak sa dilim, pakpak sa bubong, at kakaibang amoy ng bulaklak at lupa. Si Aling Maring ay kilala sa baryo bilang mabait at palaging tumutulong sa kapitbahay. Nagbebenta siya ng gulay sa palengke, nagbibigay ng halamang gamot, at minamahal ng lahat. Sa umpisa, si Aling Maring ay tila normal, kahit na laging may kakaibang aura sa paligid niya. Parang may lihim, ngunit hindi malinaw kung ano. Isang araw, naglakad si Lito at si Mila sa tabi ng ilog. Napansin nila ang isang lumang bahay, tila inabandona, ngunit may ilaw sa bintana. Dito daw nagmumula ang mga kakaibang pangyayari, bulong ni Mila. Pumasok sila at nakita ang mga lumang larawan. Lahat ng nawawalang bata at hayop. May nakakatakot na ngiti sa mukha. Sa gitna ng kwarto, may salamin na nagpakita ng babae, ngunit hindi malinaw kung sino siya. Bago pa man nila maunawaan, may narinig silang kaluskos, pakpak na bumagsak sa sahig, at ang halimuyak ng bulaklak at lupa ay lumakas. Sa sumunod na gabi, naglakad si Lito sa ilog, dala ang kanyang itak. Narinig niya ang halakak sa dilim at ang pakpak sa bubong. Bigla, may lumitaw na anino sa ilalim ng mangga. Hindi pa malinaw kung tao o hindi, ngunit ramdam niya ang panganib. Si Lito ay nagtakbo at nagtangkang lumaban. Nahampas siya ng malamig na hangin at may matulis na kuko ang dumampi sa kanyang balikat. Ngunit natutunan niyang umiwas at humarang sa panganib. Sa wakas, nakatakas siya sa ilalim ng mangga at nakalapit sa ilog. Lumapit siya sa anino at doon natuklasan ang katotohanan. Si Aling Maring, ang mabait at palaging tumutulong sa baryo, ang nagbebenta ng gulay sa palengke, ay ang aswang na nagtatago sa gabi. Sa araw, mabait at tahimik. Ngunit sa gabi, nagbabago siya. May pakpak, matutulis na kuko, at pulang mata. At ngayon, unti-unti ring lumilipat sa kanya ang kapangyarihan. Huminga siya ng malalim at nagbulong sa sarili. Hindi na ako takot. Ngunit sa likod ng punong mangga, may kumikislap na pakpak. Ang gabi sa Baryo Kalumbayan ay tahimik, ngunit hindi naligtas.